Hack Story presents. Malakas ang tugtog ng heavy bass at sunod-sunod ang tawanan ng mga elite sa ballroom ng mansion. Lahat ay nakasuot ng mamahaling damit. Puno ng mamahaling inumin ang mga baso at kumikinang mga chandelier sa kisame. Engagement party ito ni Yurika. 1 taon na lang bago ang kasal niya at kahit pakiramdam niya ay hindi siya bilong sa yaman ng mga taong naririto. Nakangiti pa rin siya. Siya lang kasi ang hindi galing sa marangyang pamilya. Nakuha niya ang kanyang milyones dahil sa sarili niyang dental clinic business na pinagpuyatan niya ng ilang taon. Lumapit sa kanya si Celine na may hawak na baso ng champagne at isa sa kanilang 4 na magkakaibigan. Look at you, Yurika. Sikat na dentist ka na. Tapos ikakasal ka pa sa mayamang pamilya. You really hit the jackpot, ha? Salamat, Celine. Pero alam mo namang pinaghirapan ko rin kung anong meron ako ngayon. Of course, dear. Alam naman namin yun. Di ba, Heart? Teka, nasa na ba si Heart? Lumingon-lingon si Yena sa paligid habang hinihilang kanyang mamahaling silk dress. Si Yena, 37 taong gulang na, may 2 anak at bagong divorce sa asawa. Halatang stress ito sa buhay pero idinadaan na lang sa pag-inom ngayong gabi. Sabi niya kanina, aakyat lang daw siya sandali sa 3rd floor. May kukunin lang daw doon. Not sure for what. Ay nako, baka nagpakabisi na naman yun sa social media. Nakita niyo na ba ang my day niya sa Instagram nitong mga nakaraang araw? Sobrang dark. Puro quotes tungkol sa pagod na raw siya sa buhay at gusto niya nang mawala. True, masyadong emotional si Heart nitong mga nakaraang araw. Ewan ko ba sa kanya? Napakayaman naman niya. Pero bakit parang laging depressed? Sa totoo lang, nag-aalala din ako sa kanya. Have you asked her well-being na ba? Tinanong ko na, pero hindi naman siya nagre-reply. It's been 1 week already since our last conversation sa Messenger. Kanina pagdating niya rito, bumati lang siya sa akin. Ngumiti at nilagpasan na ako na para bang we're not friends. I think, kailangan na natin siyang damayan. Natatakot na ako para sa kalagayan niya. Habang nag-uusap sila, sabay-sabay na namatay ang ilaw sa ballroom. Naging madilim ang buong paligid, maliban sa iisang spotlight na nakatutok sa gitna ng dance floor. Akala ng mga bisita, bahagi ito ng programa para sa sorpresang pagbati kay Yurika. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao. Ngunit bago pa man makapagsalita ang MC, isang napakalakas na kalabog ang yumanig sa buong ballroom. Tunog ito ng mabigat na bagay na bumagsak mula sa itaas. Kasunod nito ay ang tunog ng nabasag na mga baso at ang tilamsik ng pulang likido sa sahig. Ngunit hindi yun inumin, kung hindi dugo. Isang malakas na tili ng isang babae ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagsisisigaw ang mga tao nang isa-isang muling bumuka sa mga ilaw ng mansyon. Doon ay lumarawan sa paningin ng lahat ang isang kakilakilabot na senaryo. Sa mismong center ng party, nakadapa ang isang babaeng duguan. Bali-bali ang buto at nakabukas sa mga mata nito na tila gulat na gulat bago bawian ng buhay. Si Heart, bumagsak siya mula sa balkonahe ng 3rd floor patungo sa ground floor. Mabilis na tumakbo si Yurika patungo sa kanyang matalik na kaibigan. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakikita ang dugong umaagos mula sa ulo ni Heart. Oh my God! Heart! Gumising ka, please! Gumising ka! Nilapitan din sila ni Yena at Celine na kapwa namumutla sa takot. Napahawak si Yena sa kanyang bibig upang pigilan ang pagsuka habang si Celine naman ay napaurong at napaupo sa sahig. Hindi maaari. Heart, bakit mo ginawa to? Ay, ang maiti niya! Sabi ko na sa inyo, suicidal siya! Totoo nga!
Nagpakamatay siya! Tumawag kayo ng ambulansya, bilis! Huwag kayong tumayo lang dyan! Phineas, tumawag ka ng ambulansya, please! Tatawag na ako, Han. Ngunit huli na ang lahat. Alam ni Eureka bilang isang medical na professional na wala ng tibok ang puso ng kanyang kaibigan. Ang mainit at masayang gabi ng kanyang engagement party ay biglang nagbago at naging isang malaking trahedya. Habang nagkakagulo ang mga tao sa mansyon, kinuha ng isang bisita ang kanyang cellphone at tiningnan ang Facebook. 1 minuto bago ang pagbagsak, may bagong My Day si Hart, isang itim na larawan na may nakasulat na, "This is the end." Lahat ay naniniwalang suicide ang nangyari. Ang buong akala ng lahat ay tinapos ni Hart ang sarili niyang buhay dahil sa desperasyon. Si Hart ang pinakamayaman at pinakamabait sa kanilang apat na magkakaibigan. Sa kabila ng pagiging dugong bughaw at galing sa isang makapangyarihang elite family, wala siyang bakas ng kayabangan. Siya ay may busilak na puso, mapagkumbaba at palaging handang tumulong sa mga nangangailangan nang walang hinihintay na kapalit. Kabaliktaran ng ibang mayayaman, hindi niya kailanman ipinamukha kay Eureka na magkaiba ang kanilang estado sa lipunan. Kahit noong pang wala pang nararating si Eureka. Sa katunayan, si Hart pa nga ang unang naging taga-suporta ng dental business ni Eureka noong nagsisimula pa lamang ito. Siya ay masayahin, mapagmahal sa mga kaibigan at kilala bilang glue o ang nagbubuklod-buklod sa kanilang samahan. Subalit sa likod ng kanyang magagandang ngiti at marangyang pamumuhay, may itinatago siyang matinding kalungkutan at kahinaan. Sensitive si Hart. Sensitive si Hart sa mga personal na problema. Kaya naman madali siyang maapektuhan ng mga negatibong bagay sa kanyang paligid. Ang kanyang pagiging emosyonal ang naging dahilan kung bakit madalas siyang mag-post ng mga madidilim na quotes sa Facebook sa kanyang My Day kapag mabigat ang kanyang dinadala. Isang kahinaan na ginamit ng totoong salarin upang palabasing nagpakamatay siya sa gabi ng engagement party ni Eureka. Isang linggo matapos ang trahedya, nailibing si Hart at pilit na ibinabalik ni Eureka ang normal na takbo ng kanyang buhay kahit na mahirap. At sana ay masayang engagement party na napalitan ng isang dilubyo. Nasa loob siya ng kanyang klinika sa Ortigas, mag-isang nag-aayos ng mga dental tools at naglilinis ng lamesa. Habang hawak ni Eureka ang isang dental mirror, biglang bumukas ng marahas ang pinto ng klinika. Pumasok sina Yena at Selena. Walang ngiti sa mukha ng mga ito at bakas ang matinding galit sa kanilang mga mata. Lumingon si Eureka, nagulat sa biglaang pagpasok ng dalawa. Yena, Celine, napadalaw kayo. Mabuti naman at dumaan kayo. Muapo muna kayo rito sa sofa. Kuha lang ako na may iinom natin Huwag sa na, kanto. Eureka. Huwag ka na mag-abala pa. Dahil hindi kami naparito para makipagkumustahan o makipagkaibigan sa iyong ngayong araw. Mas mabuting manatili ka na lang dyan sa kinatatayuan mo. Nakarating na ba sa iyong pinakabagong balita galing sa mga pulis? Lumabas na ang autopsy at forensic report ni Hart kaninang umaga. Napatikil si Eureka sa paghawak ng kanyang mga gamit. Humarap siya sa dalawa. Biglang kinabahan dahil seryoso at malamig ang tono ng mga ito. Bakit? Ano bang nakita sa report na yon? Akala ko ba malino na suicide ang nangyari? Di ba nakita naman ng lahat ang mga huling My Day niya sa Facebook bago siya nahulog? Yun din ang akala ng buong mundo, Eureka. Yun din ang akala namin nung una. Pero nagkamali tayong lahat dahil mas matalino ang mga investigador. Hindi nagpakamatay si Hart. Murder ang totoong nangyari. Nanlaki ang mga mata ni Eureka sa kanyang narinig. Napahawak siya sa gilid ng kanyang lamesa upang suportahan ang biglaang pangangatog ng kanyang tuhod.
Murder? Paano naging murder? Sino naman ang gagawa nun kay Hart? Alam nating lahat na wala siyang kaaway. She is the kindest person I ever met. Huwag ka na magmaang-maangan. At huwag mo na kaming lukohin, Eureka. May nakitang mga pasa sa liig ni Hart. Sinakal muna siya bago siya tuluyang inihulog sa balkonahe ng mansyon. At may mas matindi pang ebidensya na nakuha ng mga pulis. Alam na ng mga pulis na may umakyat na lalaki sa third floor. Ilang minuto bago ang pagbagsak. May nakakita sa lalaking yun na mabilis na tumakas gamit ang isang itim na kotse. Pagkatapos ng krimen, nahuli na ng mga pulis ang lalaking yun kagabi. Kung nahuli na pala ang lalaking yun, bakit kayo pumunta rito sa klinika ko? At saka, bakit ganyan kayo kumakatingin sa akin na parang ako may kasalanan sa nangyari? Dahil kumanda na ang hitman, Eureka. At ang mas malala, tiningnan ng Cybercrime Division ang bank accounts at transaction ng dental clinic business mo. Isang araw bago ang party, may naganap na malaking bank transfer mula sa mismong business account mo patungo sa personal hitman na yon. 1,000,000 piso bilang down payment sa pagpatay kay Hart. Napaatras si Eureka, halos mawala ng balanse. Hindi niya lubos maisip kung papaano nagkaroon ng ganoong transaksyon sa kanyang bangko nang hindi niya nalalaman. What? 1,000,000 piso? Isang malaking kasinungalingan yan. Hawak ko ang lahat ng accounting ng klinika ko. Walang ganyang transaction na lumabas sa pera ko. Huwag ka na magkaila. Ang pirma mo sa digital access ng klinika mo ang kinamit para maaprubahan ang transfer na yon. Ikaw lang naman ang self-made millionaire sa atin na may direktang kontrol sa ganyang kalaking pera mula sa sarili mong negosyo. Totoo yan. Inggit na inggit ka kay Hart simulat sa pool. Dahil kahit anong yaman mo mula sa negosyo mo, hindi mo pa rin kapantay ang estado at ang dugong bughaw ng pamilya namin. Ginamit mo ang sarili mong pera para ipapatay siya nang hindi nadudumihan ang sarili mong mga kamay. Nababaliw na ba kayo? Kaibigan ko si Hart. Halos kapatid ng turing ko sa kanya. Bakit ko siya ipapapatay dahil lang sa inggit? You guys are so quick to judge. Dahil alam mo naman bago magsimula ang engagement party mo, nalaman ni Hart ang tungkol sa mga illegal na transaction ng tax evasion sa dental business mo. Yun ang motibo mo, diba? Para patahimikin siya. Nag-hire ka ng tao para tapusin siya habang nagpapakasaya ka sa ibaba kasama ang mga bisita para may perpekto kang alibay. Pero nakalimutan mo na mag-ingat sa paper trail. Walang katotohanan ang mga accusation nyo yan. Gawa-gawa nyo lang ang kwentong yan para humanap ng masisisi dahil hindi nyo matanggap ang nangyari. Lumabas kayo sa klinika ko bago ko tawagin ang security ng building. Hindi mo na kailangang tumawag ng kahit na sino, Eureka. Dahil bago kami pumunta rito para harapin ka, naibigay na namin ang lahat ng opisyal na salaysay at kopya ng bank transfer sa mga pulis. On the way na sila rito sa building mo para lang arestohin ka. Tapos na ang pagpapanggap mo bilang isang inosenteng kaibigan. Tingnan natin kung makangiti ka pa sa kasel mo sa susunod na taon. Bagay sa iyo ang mabulok sa kulungan, Eureka. Traitor ka. Hindi ko alam na ganyang klaseng tao ka pala. It looks like ang basura, kahit gaano pa kataas ang narating sa buhay, mananatili pa ring basura. Yena, naririnig mo bang sinasabi mo? Hindi ko yun kayang gawin kahit kanino at lalong-lalo na sa kaibigan ko. At wag mong binibring up dito ang tungkol sa kung paano ka nagsimula dahil walang kinalaman yun dito. Tumahimik ka. Simula ngayon, you are not a friend of us anymore. Tinalikuran ni Yena at Solina si Eureka at tuluyan ang lumabas ng klinika. Sabay bagsak ng pinto. Naiwan si Eureka na mag-isa sa gitna ng katahimikan ng kanyang silid. Mabilis at malakas ang tibok ng kanyang puso dahil sa takot, galit at matinding pagkalito. Hindi niya alam kung papaano nangyaring bank transfer na yon.
Ngunit ramdam niya ang panganib. Napatingin siya sa bintana ng kanyang klinika sa Ortigas. Mula sa malayo, naririnig niya na ang mabilis na papalapit na tunog ng sirena ng mga pulis na paparating sa kanilang gusali upang siya ay tuluyan ng ikulong sa krimen. Nanginginig ang buong katawan ni Eureka habang nakikinig sa papalapit na tunog ng sirena ng mga pulis. Ang bawat segundo ay parang hatol ng kamatayan. Alam niyang kapag nahuli siya sa loob ng klinikang ito, wala siyang laban. Ang peking bank transfer ay sapat na para itapon siya sa kulungan habang buhay nang walang pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Puno ng takot at galit ang kanyang puso. Malinaw sa kanyang lahat, may isang taong gustong i-frame up siya sa kasong ito. At kung hahayaan niyang mahuli siya ng mga pulis, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na mag-imbestiga ng sarili. Kung totoo ngang pinatay si Hart, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi lamang para hindi siya makulong, kung hindi upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Mabilis niyang pinuksan ang drawer ng kanyang lamesa. Isinilid niya ang kanyang mamahaling designer bag, ang kanyang wallet at ang lahat ng cash na itinabi niya para sa operational expenses ng klinika at ang kanyang mga personal na dokumento. Nagbitbit rin siya ng 2 jacket at face mask na nakastak lang sa kanyang opisina. Habang nagpapanik at nag-iisip kung paano makalalabas ng hindi nakikilala sa main lobby, biglang bumukas ng mabilis ang back door ng kanyang klinika. Ang lagusan ng direktang kumukunikta sa private exit at fire escape ng building. Pumasok si Fenyas, baka sa mukha ng kanyang fiancé ang matinding pag-aalala. Pawisan nito, hinihingal at tila galing sa isang mabilis na pagtakbo. Eureka, mabuti na lang at nabutan kita rito sa itaas. Nakita ko sina Yena at Sulin sa may lobby. Habang papasok ako sa building, may kasama silang 4 na pulis at 2 nakasibilyang investigador. Anong nangyayari, Han? Phineas, salamat sa Diyos at andito ka. Pinagbibintangan nila ako. May nag-transfer daw ng 1 milyong piso mula sa business account ng dental clinic ko papunta sa personal account ng isang hitman na umaming ako nag-utos sa kanya para gawin yun kay Hart. Sinasabi ni Yena at Sulin na ako raw ang nag-utos na patayin at ihulog si Hart mula sa 3rd floor. But that's not true. You believe me, right? Ano? Pinagbibintangan ka nila? Matalik na kaibigan mo si Hart at walang rason para patayin mo siya. At 1 milyong piso galing sa account mo? Paano nangyari ang ganong bagay? Sino ang pumasok sa online banking mo? Walang ibang nakakaalam ng password at pin mo kundi ikaw lang, di ba? Hindi ko alam. Sumpa man sa langit. Wala akong kinalaman sa perang yon. Pero sigurado ako ngayon, Han. Sina Yena at Sulin, silang may gawa ng lahat ng ito. Sila rin marahil ang nag-frame up sa akin. I can't believe this. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Magkakaibigan kayo. That's what I'm saying. Mabilis na lumapit ang kanyang kasintahan at hinawakan ng magkabilang balikat ni Eureka. Pinatitig niya ang dalaga ng diretso sa kanyang mga mata upang ito ay kumalma kahit halatang maging siya ay nanginginig na din sa sitwasyon. Makinig ka sa akin ng mabuti, Eureka. Huminga ka ng malalim. Kung totoo ang sinasabi mo na may hawak silang ebidensya ng bank transfer laban sa'yo, hinding-hindi ka papakinggan ng mga pulis ngayon kahit anong iyak mo. Kilala mo ang pamilya ni Yena at Sulin. Napakalakas ng impluensya ng mga elite circles nila sa mga matataas na opisyal. Kapag sumama ka sa kanila at pumasok ka sa presinto na may ganyang paper trail, baka hindi ka na makalabas ng buhay o tuluyan ka na nilang mabaon sa kaso. Pero anong gagawin ko? Sa susunod na taon ng kasal natin, ikakasal na tayo.
Masisira ang lahat ng pangarap natin. Masisira ang buhay ko na dahil sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Kailangan mong umalis dito sa klinika ngayon din. Bago pa sila makatapak sa palapag na ito. Huwag na huwag kang dadaan sa elevator o sa main lobby dahil sigurado ako may mga bantay na roon. Iwan mo rin ang sasakyan mo sa parking lot dahil siguradong i-cordon at hahanapin ng mga pulis ang plate number mo. Gamitin mo ang kotse ko. Nasa basement rin nakapark. Malapit sa cargo elevator. Hetong susi, kunin mo. Inilagay ni Fenyas ang susi ng kanyang sasakyan sa nanginginig na palad ni Eureka. Tiningnan siya ng dalaga, puno ng luha, takot at pagkalito sa mga mata. Paano ka, Phineas? Paano kung madamay ka rito kapag nalaman nilang tinutulungan mo ako? Baka sabihin ng mga pulis na accessory ka sa krimen o tinutulungan mo akong tumakas sa batas. Huwag mo akong alalahanin. Kayang-kaya kong protekta ng sarili ko. Ako ang haharap sa mga pulis at kina Yena dito sa klinika mo. Sasabihin ko sa kanila na naabutan kita ritong umiiyak dahil sa gulat. Pero bigla ka na lang tumakbo patungo sa fire exit nang hindi ko alam kung bakit. Magdadahilan ako at magpapanggap na naguguluhan din para mabigyan kita ng sapat na oras na makalayo sa lugar na ito. Pero mangako ka sa akin, Eureka. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Magtago ka muna sa isang lugar na walang nakakakilala sa'yo. Huwag mong gagamitin ang telepono mo dahil madali nilang matitrace ang GPS mo. Maraming salamat, Han. Ikaw na lang ang natitirang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Hahanapin ko ang katotohanan habang nagtatago ako. Patutunayan ko sa buong mundo at sa batas na sina Yena at Sulin ang pumatay kay Hart at nagdiin sa akin. Hinalika ng mabilis ni Peña si Eureka sa noo. Bago ito, banayad na itinulak patungo sa pintuan ng private exit. Sige na, bilis! Naririnig ko ang tunog ng elevator sa labas at ang mga yabag ng sapatos ng mga pulis sa hallway ng floor natin. Takbo, Eureka! Mag-ingat ka palagi. Hahanapin kita kapag ligtas ng lahat. Mabilis na lumabas si Eureka sa back door at tinakbong madilim na fire exit na hagdanan pababa patungong basement 3 habang mabilis na bumababa ang kanyang mga paa. Sa mga baitang ng hagdan, narinig niyang mararahas na kalabog ng pintuan sa kanyang klinika sa itaas. Kasunod ang malalakas na sigaw ng mga pulis na naguutos na buksan ang pinto sa ngalan ng batas. Ang tunog na yun ay lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nang makarating siya sa basement 3, halos liparin ni Eureka ang distansya ng madilim at malamig na parking lot patungo sa kotse ni Peñas. Pumasok siya sa loob, in-start ang makina habang bumubuhos ang kanyang pawis sa kanyang noo. At mabilis ngunit maingat na dumaan sa likod ng exit ng parking lot na madalang daanan ng mga tao. Nagawa niyang makalabas ng hindi napapansin ng 2 patrol cars na kasalukuyan namang nakaparada sa harapan ng main entrance ng building. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng masikip na trapiko ng Ortigas, patuloy ang pag-agos ng kanyang luha dahil sa halo-halong galit, takot at sakit. Ang kanyang sirkulo ng 4 na magkakaibigan na dati magkakasama sa bawat saya at karangyaan, ngayon ay tuluyan ng nasira at naging isang pugad ng pagtataksil. Sa isip ni Eureka, iisang bagay lamang ang nananatiling malinaw at buhay. Kailangan niyang manatiling ligtas, magtago sa isang malayong lugar na walang nakakakilala sa kanya bilang isang sikat na dentista at palihim na simulan ang sarili niyang pagmamanman kina Yena at Sulin upang makuha ang mga konkretong ebidensya na magpapatunay na ang 2 elite na kaibigan ang tunay na nag-utos na ihulog si Hart mula sa 3rd floor ng mansyon upang pagtakpan ang sarili nilang kasalanan. Gabi nang marating ni Eureka ang kanyang destinasyon, isang apartment building sa isang tago at madilim na eskinita sa labas ng syudad. Malayo ito sa karangyaan ng Ortigas. Ang paligid ay amoy lumang semento
at puno ng mga nakasabit na linya ng kuryente. Gamit niya ang cash na dala niya upang upahan ng isang maliit na unit. Gamit ang peking pangalan. Ipinatong niya ang kanyang bag sa kahoy na lamesa at napaupo sa sahig. Pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit gising na gising ang kanyang isipan. Iniisip niya si Yena. Si Yena na 37 taong gulang, may 2 anak at bagong hiwalay sa asawa. Naalala niya kung paano ito nanginig sa klinika kanina. Kung talagang nagkuntsabahan nga sina Solen at Yena para ipapatay si Hart, kailangan niyang simulan ang paghahanap ng ebidensya kay Yena. Kaya't kinaumagahan, maagang gumising si Eureka. Nagsuot siya ng malaking jacket, itim na sombrero at face mask upang itago ang kanyang mukha. Iniwan niya ang kotse ni Peñas na nakatago sa isang pampublikong parking lot. Sumakay siya ng taxi patungo sa subdivision kung saan nakatira si Yena. Nag-abang siya sa isang maliit na karinderya sa tapat ng gate. Nagpapanggap na kumakain habang nakatitig sa bawat sasakyang lumalabas. Paglipas ng 2 oras, nakita niya ang marangyang puting SUV ni Yena na lumabas sa gate. Mabilis na pumara ng taxi si Eureka upang sundan nito. Kuya, sundan mo lang yung SUV sa tapat natin. Huwag kang masyadong lalapit para hindi tayo mapansin. Sige ma'am, mukhang mamahalin ang kotse na yan Kakilala niyo po ba? Oo, bilisan mo kuya. Baka mawala siya sa paningin natin pagdating sa intersection. Habol tayo ma'am. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo maliligaw. Nakarating ang SUV ni Yena sa isang tago at sikat na restaurant. Pumasok si Yena sa loob, bumaba si Eureka, nagbayad at sumunod ng may maingat na distansya. Nakita niyang naupo si Yena sa isang sulok at balisa. Maya-maya pa, isang lalaking naka-Amerikana, ngunit mukhang mapanganib ang lumapit at naupo sa tapat ni Yena. Lihim na humanap ng pwesto si Eureka sa likod ng malaking halaman para marinig ang kanilang usapan. Sigurado ka bang malinis ang pagkakagawa mo? Oo. Walang nakakaalam at walang makakaalam. Dahil ang kaibigan mo ang pangunahing suspect sa pagkamatay ni Hart. Oo. Pero ang akala ko magiging tahimik ang lahat. Ngayong tumakas si Eureka, mas lalong magiging mainit ang mga pulis. Paano kung kalkalin nila yung accounts ko at malaman na baon ako sa utang sa inyo? Hindi pwedeng malaman ng lahat. Masisira ang pangalan ko. Masyado kang praning. Hanggat nakukuha namin ang bayad buwan-buwan mula sa share mo sa pamilya mo, mananatiling tahimik kami. Kaya stop overthinking. Nabayaran ko na kayo ng malaking halaga noong 1 linggo, di ba? Kaling yun sa nakuha kong pera mula sa nangyari kay Hart. Kaya huwag mo akong pagbantaan. Ginawa namin ang parte namin. Kulang pa yon. Malaki ang interes ng utang ng ex-husband mo. Kung gusto mong matapos to, siguraduhin mong maipakukulong niyo si Eureka para maisara ng mga pulis ang kaso. Ginagawa na namin ni Solen. Pumunta kami sa klinika niya para idaan ng mga pulis doon. Pero naitakas siya ng fiancé niya. Hindi ko alam kung nasa na siya ngayon. Hanapin niyo siya. Mas mabilis siyang mahanap, mas mabilis na matatapos ang problema mo sa amin. Napatakip ng bibig si Eureka sa likod ng halaman. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Tama ang kanyang hinala. Nagkuntsabahan nga sina Yena at Solen upang perahan si Hart para mabayaran ang utang ni Yena at ginamit ang kanyang pangalan bilang scapegoat. Tumayo na ang lalaki at iniwan si Yena na umiiyak. Mabilis na lumabas si Eureka ng restaurant bago pa siya mapansin. Habang naglalakad pabalik sa highway upang mag-abang ng masasakyan, nag-aaway ang takot at galit sa kanyang dibdib. Ginamit niyo ako. Ginamit niyo ang klinik ko para pagtakpan ng dumi ninyo. Pero hindi ako papayag na matapos ito ng ganito lang. Sumakay si Eureka sa isang pumarang jeep. Habang nakatingin sa bintana, alam niyang kalahati pa lang ng katotohanan ang kanyang nalaman.
Kung si Yena ay may motibo dahil sa pera, kailangan niyang isunod si Solen sa kanyang investigasyon bago siya mahanap ng mga pulis. Maya-maya pa'y tinawagan niyang nobyo at sinagot ito. Eureka, nasan ka? Ayos ka lang ba? Nag-aalala ko sa'yo. Phineas, nakita ko si Yena ngayon. May kausap siyang lalaki. Totoong hinalakohan. Sila ni Solen ang pumutay kay Hart dahil sa pera. Sigurado ka ba dyan, Eureka? Delikado ang ginagawa mo. Baka makita ka nila. Magtago ka muna sa ligtas na lugar. Hindi ako pwedeng tumigil, Phineas. Kailangan kong hanapin si Solen bukas. Doon ko malalaman ang buong katotohanan. Mag-iingat ka ha. Tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo palagi. Ibinalita ni Eureka ang kanyang lokasyon at agad na ibinaba ang telepono para hindi matrace ng mga awtoridad ang kanyang kinaroroonan ngayong gabi. Hindi mapakali si Eureka sa loob ng kanyang maliit na unit na nirerentahang apartment. Ang mga narinig niya kagabi mula sa usapan ni Yena at ng misteryosong lalaki ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. At ang susunod na peraso ng puzzle ay walang iba kung hindi si Solen, ang 36 na taong gulang na fashion designer na laging nagmamalaki ng kanyang estado. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, bumiyahe si Eureka patungo sa tanyag na fashion boutique ni Celine. Sa isang marangyang commercial district, alam niyang delikado dahil baka may mga pulis na nag-aabang sa kanya sa mga madalas niyang puntahan, kaya mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang disguise. Suot ang isang malaking brown na trench coat, malapad na salamin at isang surgical mask. Pumwesto siya sa isang coffee shop sa tapat ng butik upang magmanman. Bandang 10:00 ng umaga, dumating ang marangyang sports car ni Solen. Lumabas ang designer na mukhang pagod, walang tulog at panay ang lingon sa paligid na tila napapraning din. Imbis na pumasok sa main entrance ng kanyang butik kung saan naroon ang mga kliyente, dumaan si Solen sa gilid patungo sa kanyang pribadong opisina sa likod. Mabilis na umalis si Eureka, pumasok sa service entrance ng gusali. Sinamantalang nag-aabang ng mga tauhan na nagbubuhat ng mga tela at manikin. Naglakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Solen. Bahagyang nakabukas ang pinto nito. Sumilip si Eureka at nakita si Solen na mabilis na naghahalongkat sa kanyang safe. Naglalagay ng mga sketchpad at mga dokumento sa isang malaking bag. May kausap ito sa kanyang cellphone at naka-loudspeaker. Sinasabi ko na sa'yo, hindi ko na kaya to. Nagpunta ang mga pulis sa bahay ko kanina madaling araw para magtanong ulit tungkol sa gabi ng party. Paano kung kalkalin nila mga lumang gamit ni Hart? Paano kung makita nila mga original na sketches na inirikalo sa akin ni Hart noon? Huwag ka magpanik, Sulit. Walang paraan para patunayan ng mga pulis na ninakaw mo ang mga disenyo na yon. Patay na si Hart. Ang mga sketches na hawak mo ngayon ay sayo na. Pero paano kung may alam si Eureka? Magkakasama silang dalawa bago magsimula ang party. Paano kung may hawak na kopya ng ebidensya si Eureka na magpapatunay na ang buong spring collection ko ay gawa talaga ni Hart? Masisira ang pangalan ko. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko sa industriyang ito. Kaya nga kailangan mong siguraduhin na hindi na makakapagsalita si Eureka. Hayaan mo ang mga pulis na hanapin siya. Mas mabuting siya ang madiin sa pagkamatay ni Hart para maisara na ang kaso. Kapag nakulong si Eureka, safe na ang karir mo. Natatakot ako. Pakiramdam ko may nagmamanman sa akin. Yung ebidensya ng bank transfer na nakita ng mga pulis sa klinika ni Eureka. Sigurado ka bang malinis yun? Wala bang bakas na mag-uugnay sa atin? Malinis ang lahat. Nakaturo ang mga paper trail sa kanya. Mag-focus ka na lang sa pag-alis ng mga ebidensya dyan sa opisina mo. I-burn mo ang lahat ng orihinal na sulat kamay ni Hart. Ibinaba ni Solen ang cellphone at mabilis na kumuha ng lighter. Napasandal si Eureka sa pader ng pasilyo. Halos hindi makahinga sa tindi ng kaba
at galit. Napatakip ito ng sariling bibig dahil hindi makapaniwala sa narinig. Ninanakaw ni Solen ang talino ni Hart para itaguyod ang sarili niyang fashion line. At may kasama siyang misteryosong tao na nag-ayos ng pekeng bank transfer para isabit siya. Mabilis na lumabas si Eureka sa gusali bago pa siya makita ng mga tauhan ni Solen. Tumakbo siya patungo sa isang pampublikong telepono sa kanto upang tawagan ang kanyang fiancé. Phineas, narinig ko si Solen. Totoong hinala ko, Han. May kausap siya sa phone niya. Sila ang nagtanim ng bank transfer sa kliniko para protektahan ng karir ni Solen. Ninakaw rin niya mga designs ni Hart. Ganon ba, Eureka? Sigurado ka ba sa mga narinig mo? Baka naman nagkakamali ka lang ng hinala dahil sa stress. Hindi, Phineas. It was very clear. Sinabi ng lalaki sa cellphone na malinis ang pebble trail na itinanim nila sa akin noon. Kailangan ko ng tulong mo, Han. Kailangan nating makakuha ang mga original na gamit o diary ni Hart sa mansyon niya. Doon lang natin mapapatunayan ang lahat ng nako na disenyo at ang totoong motibo nila. Diary? What do you mean diary? May diary siya? Yes. Sinabi niya yun sa akin days before ang krimen. She told me na papatay na niya ang call dahil magsusulat na siya ng diary niya. Baka may makakuha tayong impormasyon doon. Masyadong mapanganib ang mansyon ni Hart ngayon, Eureka. May mga gwardya at baka may mga pulis pa ron. Huwag kang pumunta roon, please. No worries. Hindi ako pupunta doon. I will just call her mother to find it. Hindi ba masyadong risky ang gagawin mo, Han? Pero kung yan talagang desisyon mo, mag-iingat ka. Tandaan mo, palagi akong nakasuporta sa'yo. Ibinaba ni Eureka ang cellphone, hindi napapansin ang bahagyang ngiti sa mukha ni Peñas sa kabilang linya. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang tagong apartment, lalong tumindi ang determinasyon ni Eureka na pasukin ang mansyon ng namatay niyang kaibigan upang hanapin ang nawawalang diary na maglalantad sa buong katotohanan. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas habang si Eureka ay nakatayo sa loob ng isang public phone booth sa gilid ng highway. Nilalamig ang kanyang mga kamay habang hawak ang basang natitirang barya. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi siya pwedeng magkamali sa narinig niya mula kay Solen. Kailangan niyang unahan kung sino mang nagmamaniobra ng kasong ito. Huminga siya ng malalim, ipinasok ang barya at mabilis na idinayal ang numero ng cellphone ng ina ni Hart, si Carmen. Matapos ang 3 matagal na ring, sumagot ang isang mahina at basag na boses mula sa kabilang linya. Sino to? Tita Carmen, ako ito, si Eureka. Eureka? Ikaw pang may lakas ng loob na tumawag sa akin matapos ang ginawa mo kay Hart? Alam ko na ang katotohanan. Tumakas ka sa mga pulis. Hindi po yan totoo, tita. Sumpa man sa Diyos, hindi ko magagawa yun kay Hart. Pinagkakaisahan at pinalalabas lang ni Nayen at Solin na ako salarin para pagtakpan ang sarili nilang dumi. Narinig ko mismo si Solin kanina. Ninakaw niya mga fashion designs ni Hart para sa kanyang koleksyon. May itinatago silang malaking sikreto. Yung mga designs ni Solin, si Hart talagang nag-drawing ng mga yon. Ano bang pinagsasasabi mo, Eureka? Stop lying! Desperada ka lang na maghanap ng sisisihin ngayon dahil tinutugis ka na ng batas. Tita, please. Makinig ka sa akin. Durog na po ang puso ko sa nangyari kay Hart. Alam niyo pong halos kapatid ng turingan naming dalawa. Tita, mahal na mahal ko po si Hart. At hindi ko po kayang gawin yon. Kung ayaw niyo pong maniwala sa akin, maniwala kayo sa sarili niyong anak. May itinagong diary si Hart sa kwarto niya. Alam kong isinulat niya roon ang lahat ng mga nangyari sa buhay niya.
Kung gusto natin ng hustisya sa pagkawala ni Hart, nakikiusap po ako. Magtulungan po tayo. Naging tahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Naririnig ni Eureka ang mabigat na paghinga ng matandang babae. Bagamat galit, alam ni Eureka na lubos na naghahanap din ng kasagutan ang ina ni Hart. Sige, pagbibigyan kita ngayon, Eureka. Pero sa oras na malaman kong pinaglololoko mo lang ako, hinding-hindi na talaga kita mapapatawad. Stay in the line! Ibinaba ni Doña Carmen ang cellphone nang hindi pinuputol ang tawag. Naiwan si Eureka na nakikinig sa mahinang static ng linya habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa salamin ng phone booth. Lumipas ang 5 minuto na parang 5 taon para kay Eureka. Pabalik-balik ang lakad niya sa masikip na espasyo. Nagdarasal na sana'y mahanap ang diary upang matapos ang bangungot nito. Maya-maya pa, narinig niyang marahas na pag-angat ng telepono sa kabilang linya. Ngunit mas mabilis at mas hysterical ang boses ni Doña Carmen ngayon. Walang diary sa kwarto ni Hart. Hinalughog na namin ang kwarto pero wala! Ano? Imposible, tita. I know. I'm sure na meron siyang diary. Dahil one time, sinabi niya she needs to end the call dahil kailangan niyang sumulat sa diary niya. Wala siyang diary. Dahil kung meron man siyang diary, nandito lang dapat yun sa kwarto niya. Nililito mo lang kami. Yun ang sabihin mo. Tita Carmen, makinig po kayo sa akin. Kung wala doon ang diary, ibig sabihin, may kumuha na. May naunang magnanakaw ng ebidensya bago pa ako tumawag sa inyo. Pinutol na ni Doña Carmen ang linya. Dahan-dahang ibinaba ni Eureka ang hawak na telepono. Habang tulala, nanlalamig ang kanyang buong katawan. Kung wala ng diary sa taguan nito, iisang bagay lang ang ibig sabihin nun. Para sa kanya, ang tunay na kriminal ay laging isang hakbang na nauuna sa kanya. Alam ng totoong salarin ang tungkol sa diary at nakuha nito ang tanging ebidensyang magliligtas sa kanyang pangalan. Napasandal si Eureka sa pader ng phone booth habang umiiyak sa gitna ng dilim. Pakiramdam niya ay tuluyan na siyang na-corner sa isang bitag na kung saan ay wala na siyang kawala pa. Nanginginig ang mga kamay ni Eureka na tinawagan si Peñas gamit ang kanyang sariling cellphone. Eureka, nasan ka? Bakit ngayon ka lang tumawag? Nag-aalala na ako ng husto sa'yo. Phineas, wala ang diary sa kwarto ni Hart. Tinawagan ko si Tita Carmen. Pinahahanap ko sa kanya pero wala raw doon. Ano? Paanong nawala? Sigurado ka ba na may diary talaga siya, Han? Baka naman nagkamali ka lang ng dinig. Hindi, Phineas. Alam ko may diary siya. Ibig sabihin lang nito, may nauna na sa akin. May kumuha nun for sure. Natatakot ako. Parang bawat galaw ko, alam ng totoong salarin. Makinig ka sa akin, Eureka. Kumalma ka muna. Kung wala doon ang diary, ibig sabihin, tama ang hinala mo tungkol kina Yena at Sulin. Sila lang ang may access sa mansyon ni Hart nitong mga nakarang araw bilang malapit na kaibigan ng pamilya. Siguradong isa sa kanila ang kumuha niyon para itago ang katotohanan. Sila nga. Sila lang naman ang gustong pabagsakin ako. Pero paano ko mapapatunayan yun kung hawak na nila ang diary? Huwag kang mawala ng pag-asa. By the way, nasaan ka na nga pala ngayon? Hindi ko pwedeng sabihin, Phineas. Mas maganda nang hindi sabihin sa'yo. Huwag kang pupunta ngayon sa kondo ko, Eureka. Understand? Nagmamanman doon ng mga pulis. Baka makita ka nila. Sige. Wala rin naman akong balak pumunta doon. By the way, sige na. Ibababa ko na to. Uuwi na rin ako. I'll make a plan for tomorrow since pagod na rin ako. Mag-iingat ka. Always remember, I always love you. I love you too, Phineas.
Pag-uwi ni Eureka sa kanyang apartment unit, nag-ring ang phone niya. Tumatawag ang kasambahay ng mansyon ni Hart, ang mayordoma, na halos pangalawang nanay na ni Hart. Sobrang close siya rito dahil palagi niya itong nakakakwentuhan sa tuwing pumupunta siya sa bahay ng mga ito. Hello? Tita Rosa? Eureka, anak. Makinig ka. Alam kong hindi ikaw ang totoong may sala sa pagkamatay ni Madam Hart. Alam ko kung gaano kakabuti at kung papaano kayo magturingan ng alaga ko. Napaiyak si Eureka dahil sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng tunay na malasakit, ng tunay na nakakaunawa sa kanya. Ang mga salita ng matanda ay nagmistulang mainit na yakap sa malamig na kasawiang palad ng kanyang tinatahak. Tumawag ka raw kay Donya dahil may hinahanap ka. Opo. Diary niyo po. Baka alam niyo po kung saan to nakalagay. Ako, Eureka, hindi ako sigurado. Pero kung totoo ngang may itinatagong diary si Madam Hart at nawawala yon, may suspetsa ako kung sinong taong kumuha nun. Ganun po ba? Sino po, Tita Rosa? Kaninang umaga, nagpunta rito ang kaibigan ni Ma'am Hart at ang fiancé niyo na si Fenyas. May kukunin daw siyang mahalagang gamit niya sa loob ng kwarto ni Ma'am Hart. Dahil kaibigan din naman niya, may tiwala naman ako dun sa bata, pinapasok ko na. Po? Si Phineas? Ano pong kinuha niya? Yun ang hindi ko alam, Eureka. Basta sinabi lang niya na nakuha niya na nung umalis siya. Maliban po sa kanya, meron pa po bang ibang pumasok dyan sa kwarto niya? Maliban sa parents niya, abay wala na. Napatulala si Eureka sa kanyang narinig. Parang biglang huminto ang mundo sa kanyang paligid. Ang kanyang hawak na cellphone ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang palad. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Ang lalaking hinihinga niya ng tulong para itago siya sa mga pulis ay ang mismong taong palihima na kumuha ng diary ni Hart bago pa man magsimula ang investigasyon ng mga bangko. Alam niyang ito lang ang maaring kumuha ng diary na yun, pero isang malaking katanungan sa kanya kung bakit. Hello, Eureka! Nandiyan ka pa ba? Ayos ka lang ba, iha? Opo, Tita Rosa. Nandito pa po ako. Maraming salamat po sa impormasyong ito. Malaking tulong po ito. Mag-iingat ka. Alam kong mabuti kang bata at hindi mo magagawang ibinibintang nila sa'yo. Kung may kailangan ka pa, tawagan mo lang ako. Salamat po, Tita Rosa. Ibinaba ni Eureka ang cellphone at napasandal sa pintuan ng kanyang apartment habang umiiyak ng tahimik. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Ngunit ang katotohanang lumilitaw ay masyadong masakit para tanggapin niya. Ngayon ay nalinawan na siya kung bakit tila alam ng tunay na salarin ang lahat ng kanyang galaw. Sa tingin niya, kasabwat ng dalawa si Peñas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay napuno ng halo-halong puot at matinding kaba. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya ay kasabwat pala ni Yana at Solen upang siya ay isakripisyo sa batas. Mabilis niyang isinuot ang kanyang itim na hoodie jacket. Kinuha niyang kanyang designer bag na naglalaman ng lahat ng natitira niyang cash at dali-dali siyang lumabas sa kanyang tagong apartment unit. Ang tanging layunin niya ngayon ay makarating sa condo unit ni Peñas sa Makati. Doon niya siguradong mahanap ang diary ni Had na nakuha nito sa mansyon. Maaaring naroon pa ito ngayon. Maaari din namang sinunog na ng binata. Pero mas maganda nang subukang hanapin kesa walang gawin. Pagbaba niya sa madilim na kalsada, mabilis siyang pumara ng isang dumarating na taxi. Sumakay siya sa backseat at agad na isinara ang pinto. Magandang gabi, ma'am. Saan po kayo? Sa Makati po, kuya. Sa may Burgundy Plaza. Pakibilisan lang po sana ng konti. May emergency lang po kasi talaga.
O sige po ma'am. Makati Burgundy Plaza. Dadaan tayo sa main highway para mas mabilis. Pero parang medyo mabagal ang daloy ng sasakyan sa unahan natin ngayon ah. Bakit po kuya? May aksidente ba? O may ginagawang kalsada? Hindi po sigurado ma'am. Pero tingnan mo yung mga ilaw sa unahan. Kulay asul at pula. Mukhang may operasyon ng mga pulis ngayon ah. Napakapit si Eureka sa kanyang bag. Ang kanyang mga palat ay biglang pinagpawisan ng malamig. Hindi siya pwedeng mabagalan o mahuli ngayon. Habang tumatakbo ang taxi patungo sa direksyon ng mga ilaw, tinititigan niya ang kanyang sariling mukha sa salamin ng bintana. Ang sikat na dentista na dati ay malaya, ngayon ay tila isang daga na nagtatago sa anino ng lungsod. Unti-unting bumagal ang takbo ng taxi hanggang sa tuluyan nitong huminto sa mahabang linya ng mga sasakyan. Doon ay lumalarawan sa paningin niya ang isang police checkpoint. May mga armadong pulis na nakatayo sa bawat gilid ng kalsada. May mga harang na orange cones at may mga hawak silang mga flashlight. Hindi ngayon. Pakiusap naman. Huwag ngayon. Nako! Checkpoint nga ma'am. Seryoso ang mga pulis ngayon ah. Kitang-kita ko. Bawat sasakyan ay sinisiyasat nila at may tinitingnan silang papel. Mukhang may hinahanap yata sila. Kuya, pwede ba tayong lumiko? Pwede ba tayong dumaan sa ibang shortcut o kaya naman, ibalik mo na lang kaya ako sa pinanggalingan natin? Nako, hindi na pwede ma'am. Naka one way na tayo rito at may mga harang na sa likod natin. Kapag umatras ako at nag-U-turn dito, mas lalo tayo paghihinalaan ng mga pulis na yan. Uhulihin tayo agad. Ganun ba? Sige po, dahan-dahan lang po tayo. Huwag kayong mag-alala ma'am. Routine check lang naman siguro yan eh. Kung wala naman tayong tinatago, hindi tayo papansinin ng mga yan. Hindi nakasagot si Eureka. Napayuko na lamang siya at hinilang kanyang hoodie upang mas matakpan ang kanyang mukha. Ang bawat segundo ng pag-usad ng pila ay parang isang mabagal na pagbitay. Ang kanyang isip ay lumilipad sa kung anong pwedeng mangyari kapag nakilala siya. Siya ang mukha sa lahat ng balita ngayon bilang dentistang pumatay sa kanyang elite na kaibigan. Paglipas ng 10 minuto, sila na ang sunod sa linya. Isang matangkad na pulis na nakauniforme ang lumapit sa bintana ng driver at kumatok ng 2 beses. Ibinaba ng driver ang salamin. Magandang gabi rin po, Chief. Sige po, sandali lang. Binuksan ng driver ang ilaw sa itaas ng kotse. Agad na naging maliwanag ang buong loob ng taxi. Nanigas si Eureka sa kanyang kinauupuan. Halos hindi siya humihinga habang nakatitig sa unahan. Sinilip ng pulis ang loob. Itinutok ang kanyang hawak na flashlight sa backseat at dahan-dahang itinuon ang liwanag sa mukha ni Eureka. Sa kabilang kamay ng pulis, may hawak itong kopya ng isang papel, isang sketch ng mukha ng isang babaeng may ginawang malaking krimen. Ma'am, pasensya na po. Pwede po bang makita ang inyong lisensya kahit anong valid ID? Sandali lang po. Nasa bag ko po ang mga dokumento ko. Pakibilis lang po ng kaunti, ma'am. May nahanap po kasi kaming puganting babae na nakatakas mula sa malapit na kulungan kanina at iniulat na sumakay sa pampublikong sasakyan. May nakatakas po palang preso, Chief? Babae po bang hinahanap nyo? Opo, boss. Isang mapanganib na babae. Pero kailangan nating suriin ang lahat ng pasahero para masigurong walang kasamang kahuda o nagtatago rito sa loob. Pinalubog ni Eureka ang kanyang kamay sa loob ng bag. Nagkukunwaring naghahanap ng kanyang pitaka. Pero ang totoo ay nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot. Kuya, mukhang naiwan ko yata ang pitaka ko sa apartment ko. Pwede po bang bumalik na lang muna kami? Naiwan mo ang ID mo, ma'am? Pakibaba nga po ng hoodie nyo ng kaunti para makita ko lang ng maayos ang mukha ninyo para sa clearance. Naramdaman ni Eureka na parang tumikil ang pag-ikot ng mundo. Ramdam niyang malamig na pawis na pumapatak sa kanyang noo. Ang mga mata ng pulis ay nakatutok sa kanya.
Ngunit bago pa man niya ibaba ang kanyang hoodie, isang malakas na busina mula sa likurang sasakyan ang bumasag sa nakabiting tensyon. Oh, Chip, mukhang nagmamadali na yung nasa likod namin ah. Pwede na po ba kami umalis? Tumingin ang pulis sa likod, tapos ay tiningnan si Eureka sa huling pagkakataon. Napagtanto nitong malayo ang anyo ng pasahero sa tinutugis nilang babae, kaya ibinaba niya na ang kanyang flashlight. Sige na boss, umalis na kayo. Mag-iingat kayo sa pagmamaneho. Salamat po, Chip. Magandang gabi. Mabilis na itinapak ng driver ang kanyang paa sa accelerator at umalis ang taxi mula sa checkpoint. Patay na ang ilaw sa loob at doon lang nakahinga ng malalim si Eureka. Napasandal siya sa upuan habang umiiyak ng tahimik sa dilim dahil sa tindi ng relief. Nakaligtas siya sa kamatayan ng kanyang kalayaan. Ngunit alam niya habang papalapit ang sasakyan sa Makati na wala na siyang oras na dapat aksayahin. Kailangan niyang pasukin ang kondo ni Peñas at makuha ang diary bago pa tuluyang maging abo ang kanyang huling pag-asa. Nang makarating sa kondo, nilakasan niya ang kanyang loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob ng unit gamit ang passcode ng nobyo. Alam niya dahil sinabi na ito ng nobyo sa kanya noon. Mabilis siyang nagtungo sa master's bedroom at hinalughog ang cabinet. Hinila niya ang isang itim na leather briefcase palabas at iniikot ang numerong 0-5-1-8. Bumukas ang briefcase. Sa ibabaw, naroon ang isang kulay pink na leather notebook. Sa wakas, nahanap ko na rin. Ito yung diary ni Hart. Sa diary ni Hart, may nakalagay, July 14. Hindi ko na kayang bigat ng dibdib ko. Akala ko ba ay totoong lahat? Akala ko ba ay ako ang mahal niya? Ngayong gabi, nalaman ko ang katotohanan. Nakita ko ang mga dokumento sa laptop ni Peñas. Ang kasal niya kay Eureka ay sa susunod na taon. Plano lang pala yun para unti-unting nakawan ang dental business at savings ni Eureka. Gagamitin niya ang pirma ni Eureka para ilipat ang lahat ng assets sa kanya. At ako ang ginamit niyang rason para pagtakpan ng mga gabi na wala siya sa tabi ni Eureka. Masakit. Sobrang sakit. Na kaming dalawa na matalik na magkaibigan ay niloloko ng iisang lalaki. Hindi ito totoo, Hart. Ipinagpatuloy ni Eureka ang pagbabasa sa susunod na entry na may petsang isang araw bago ang engagement party. Kinumpronta ko si Peñas kanina. Sabi ko, itigil niya na ang panloloko kay Eureka, kundi ako mismo ang magsasabi sa kanya sa gabi ng party. Pero tinawanan niya lang ako. Sinabi niyang walang maniniwala sa akin dahil sa image ko sa Facebook na suicidal at depressed. Kung hindi ko raw ititikom ang bibig ko, sisiguraduhin niyang mawawala ako. Natatakot ako. Peñas is not the man we think he is. He is a monster. I'm stupid to fall in love to a monster. Nanlamig ang buong katawan ni Eureka. Binitawan niya ang diary sa kama habang nakatitig sa kawalan. Anong ibig sabihin nito? May relasyon silang dalawa? Doon ay lalong gumuhit ang masidling galit sa buong kalamnan ni Eureka. Hayop ka, Phineas. Pinatay mo siya dahil lang doon. Pinatay mo ang kaibigan ko. Dahil ayaw mong mabuko ang plano mong pagnanakaw sa akin. At ang relasyon ninyong dalawa. Biglang narinig ni Eureka ang pamilyar na tunog ng elevator sa labas ng unit. Mabilis siyang natauhan. Dinampot niya ang diary at isinilid ito sa kanyang bag. Kailangan ko na makalis dito. Ngayon din. Mabilis niyang isinilid ang diary sa loob ng kanyang bag at itinulak ang briefcase pabalik sa kabinet.
Pinunasan niya ang kanyang mga luha nang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok sa Peñas. Doon nagtugma ang kanilang mga tingin. Eureka? Anong ginagawa mo rito sa kondo ko? Di ba sinabi ko na sa'yo na wag kang pupunta rito? Phineas, sorry. Natatakot na kasi ako sa apartment ko ngayon eh. Pakiramdam ko talaga may nakamanman sa akin doon. Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Alam mo namang nagmamanman ang mga pulis sa labas? Delikado ang ginagawa mo. Pumunta ako rito dahil namimiss na kita ng hustuhan. Ikaw lang ang natitirang pinagkakatiwalaan ko ngayon sa buong mundo. Namimiss mo ako? Pero bakit parang nanginginig ka? At bakit namumula ang mga mata mo? Umiiyak ka na naman ba? May hinalughog ka ba rito habang wala ako? Oh, wala. Wala ako nakita o hinalughog dito, Han. Ano naman ang hahalughogin ko rito? Sobra lang ako natatakot kanina habang bumibiyahe. Sigurado ka ba? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Para kang nakakita ng multo habang nakatayo dyan Nagpapanik lang talaga ako dahil sa checkpoint na nadaanan ko kanina sa taxi habang papunta rito. Akala ko talaga mahuhuli ko ng mga pulis. Checkpoint? Saan? Anong sabi ng mga pulis sa'yo nung hinarang ang taxi mo? Doon sa may bandang highway, Han. Visual search lang naman daw ang ginagawa nila. Pero akala ko talaga makikilala nila mukha ko. Mabuti na lang at pinadaan kami agad. Sabi ko naman sa'yo, mainit ang pangalan mo ngayon. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ka umalis sa pinagtataguan mo. Paano kung nahuli ka? Sinasabi ko na nga sa'yo, hindi ba? Hindi na ako mapakali roon. Mas gusto kong kasama kita rito kesa naman mag-isa akong nagpapakapraning sa lumang unit na yun. Makinig ka sa akin, Eureka. Sobrang delikado pa rin para sa'yo na manatili rito sa unit ko ngayon. Kung talagang mahal mo ako at nagtitiwala ka sa akin, kailangan mong umalis dito ngayon din. Bakit naman ako aalis agad? Kakarating ko pa lang naman, Han. Hindi ba pwedeng magpalipas muna ako ng gabi rito kasama mo? Miss na kita. Hindi pwede, Eureka. Baka makita ka ng security o ng mga pulis na nagpapatrolya sa ibaba ng building. Masisira ang plano natin kapag nakulong ka. Sige, Han. Kung yun ang gusto mo, aalis na ako. Nagpanggap na lamang siyang ayaw pa niyang umalis upang hindi makahalata sa Peñas. Ibok na kita ng Grab. Hindi na. Ako na. Marami namang taxi dyan sa labas eh. Ikaw ang bahala kung ganun. Mag-iingat ka ha. Alam mo namang ikaw ang pinaka-importanting tao ngayon sa buhay ko. Sa loob-loob ni Eureka ay kumukulo ang dugo niya pero hindi siya nagpapahalata dahil kapag inamin niyang alam niya na ang lahat, siguradong manganganib ang buhay niya gaya ng nangyari kay Hart. Mabilis ang naging pagtakas ni Eureka mula sa kondo ni Peñas at sumakay ng taxi patungo sa bahay ni Yena. May gusto kasi siyang marinig mula sa bibig ng mismong kaibigan. Biglang nabulabog ang katahimikan nang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Peñas. Naniga si Eureka. Sigurado siyang alam na nito na kinuha niyang diary. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses bago sumagot. Eureka, nasan ka na? Heto, pauwi na. No, come back here. Let's bond together tonight. Next time na lang, Han. Inaantok na rin ako. Come here. Naisip ko lang, masyadong delikado ang sitwasyon mo ngayon. Kung saan ka pupunta. Bakit hindi ka bumalik dito sa kondo? Mas kampante ako kung kasama kita. Hindi ba't sinabi mong delikado dyan? I know. Pero may naisip akong mas ligtas na paraan para maitago ka rito. At saka, miss na kita agad eh. Gusto ko sana magkasama tayo ngayon habang inaayos natin ang lahat. I just want to have some time with you, okay? Come back, please. Time with me? Ganun ba, Phineas? Yes, Han. Mas maayos ang pakiramdam ko kapag alam kong katabi kita.
Hihintayin kita sa tapat ng pinto, okay? Don't make me wait too long. Sa puntong ito, alam ni Eureka na isang bitag ang alok ni Peñas. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay tila isang manipis na maskara lamang. Alam ni Eureka na tinitingnan na ni Peñas ang briefcase at natuklasan na wala na ang diary. Alam ng dalawang katotohanan, ngunit pareho silang nagkukunwari. Pasensya na, Phineas. Pero hindi na ako babalik. May pupunta lang akong importante. Eureka, huwag mong subukan ang pasensya ko. Alam nating dalawa kung anong nasa loob ng bag mo ngayon. Ibigay mo sa akin ang diary at baka mapatawad pa kita. Hinding-hindi mo na tumakuha pa, Phineas. Alam ko ng lahat. Alam ko ng ginawa mo kay Hart. Pinutol na ni Eureka ang linya at mabilis na kinuha ang SIM card ng kanyang cellphone. Lumingon siya sa driver ng taxi na bakas ang gulat sa muka. Kuya, pakibilisan po. Sa kabilang direksyon na tayo. Dalhin niyo ako sa bahay ng kaibigan ko. Sa La Vista Subdivision sa Quezon City. Ngayon na. Sige po, ma'am. Kapit lang kayo. Habang mabilis na tumatakbo ang taxi sa gitna ng dilim, alam ni Eureka na wala nang balikan nito. Ang kanyang fiancé ay naging kalaban na kailangan niyang takasan upang mabuhay. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon, agad na dumiretso sa bahay ni Yena. Pagkarating niya, laking gulat niya na naroon din si Solen. Masayang nagkikwentuhan ng mga ito sa sala ng mansyon. Nagulat din ang dalawa nang makita si Eureka na biglang nagpakita sa kanila. Hawak ang bag na naglalaman ng diary. Hinarap niya ang dalawa nang may nanginginig na boses pero puno ng determinasyon. Tamang-tama. Nandito kayong dalawa. I know who killed Hart. Si Phineas. Pero gusto kong malaman kung may kinalaman ba kayo sa kanya. What? Si Peñas? Siya ang pumatay? Nakasulat sa diary ni Hart na pinagbabantaan siya ni Phineas ilang days bago siya namatay. What? No way! Bakit naman niya gagawin yon? Basahin niyo. At ibinigay niya ang diary sa dalawa at ipinabasa sa mga ito ang pahina ng pagbabanta ni Peñas kay Hart. Nawindang ang dalawa sa kanilang nabasa. What? They have an immoral affair? No way! Ang akala ko pa naman, siya ang pinakamalinis na babae sa ating lahat. Ayoko mag-focus kayo sa relationship nila. Mag-focus kayo sa ginawa ni Phineas sa kanya. May kinalaman ba kayo kay Phineas? Kasabwat niya ba kayo? Tumayo si Solen. Ang sagot ay wala. Bakit namin siya papatayin? Kaibigan namin siya. At wala kaming motibo para gawin yun. Narinig ko kayo noon. Narinig kong usapan niyo tungkol sa utang at sa mga designs ni Hart. Akala ko ba magkaibigan tayo? What do you mean? What do you mean? Anong sinasabi mong na may narinig mo kaming kausap about sa utang at design? Napalunok ng laway si Solen sapagkat walang nakakaalam ng sikretong yun kung hindi siya lamang at si Hart. Yena, habang nagtatago ako, minanmanan kita. I heard you talking to a man. I heard it very clearly na meron kang utang sa loan shark at ikinakahiya mo na malaman ng lahat na lubog ka sa utang ngayon. Ano? Narinig mo lahat yan? Paano? No, Eureka. Ang lalaking kausap ko noon, hindi siya hitman. Siya ang kolektor ng lending syndicate na pinagkakautangan ng ex-husband ko. Natatakot ako noon dahil idadamay daw nila ang anak ko, kaya ako nagpapanik. Then bakit mo sinabing may pera kang nakuha sa pagkamatay ni Hart? Kinuha ko yun dahil sa akin ipinadala ng friends namin ang abuloy nila para kay Hart. Nag-ambagan sila and I used that money para pabayaran ang utang ng ex-husband ko. Then bakit gusto niyo kong i-frame up? Eureka, I'm sorry. Natatakot lang kasi ako na baka mabuksan ng mga pulis ang mga illegal transactions ko with Hart. Illegal transaction? Anong transaction? The truth is,
Gumawa kasi ako ng isang investment group. Pero nirecruit lang ako ni Hart. At si Hart ang naging major investor ko. Ang kaso, tinakbuhan kami nung nag-recruit sa akin at tinangay lahat ng pera ng mga investors ko. Lahat, walang natira. At nagkaroon kami ng pagtatalo noon ni Hart sa isang restaurant. She thought I betrayed her. Hindi siya naniniwala na itinakbo ng recruiter ang 10 million pesos niya. Kaya nagbanta siya sa akin na kung hindi ko yun ibabalik sa kanya, ititimanda niya ako. Kaya mo siya pinatay? I told you, hindi ko siya pinatay. Hindi ko yung kayang gawin sa kanya. Ayoko lang mahalungkat ng mga pulis ang tungkol doon. At ikaw naman, Suling, you killed her? Dahil ninakaw mo sa kanya ang mga designs niya, right? No, this is just a misunderstanding. Oo, ninanakaw ko nga yun, pero hindi ko siya pinatay. Pero ang bank transfer, ang ebidensya sa kliniko. Eureka, si Peñas ang nagsabi sa amin na may nakita siyang kahina-hinalang galaw sa accounts mo. Siya ang nagmamanipula sa amin para maniwala na ikaw ang may sala. That's one of the reason why we were convinced na ikaw talagang may kawanan sa kanya. He played all of us, Eureka. Kinamit niya mga sekreto namin para pag-away-awayin tayo. Look at us now. Naniniwala kami na ikaw ang pumatay sa best friend natin dahil sa kanya. I can't believe this. Hindi ako makapaniwalang pinaikot-ikot lang tayo ng lalaking yon at siya pala talagang may kawanan all this time. Eureka, I'm sorry. Ang buong akala talaga namin, ikaw ang may pakana ng lahat. Kailangan nating kumilos. Alam na ni Phineas na nasa akin ngayon ang diary. Kailangan nating ibigay ito sa pulisya para sila na mismo ang mag-investigate nito. Maya-maya pa, nagring ang phone ni Yena. Nang makita niya kung sinong tumatawag, bahagya siyang nagulat. Tumatawag si Peñas, Eureka. Anong gagawin ko? Sabihin mo nandito ako. What? Para saan? Baka dito pa tayo magpatayan. Just trust me this time, Yena. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Sinagot ni Yena ang tawag. Hello? Peñas? Hello, Yena. Alam mo ba kung nasaan nga si Eureka? Oo. Why? Nandito siya ngayon sa bahay ko. She's lying. Gumagawa siya ng fake diary para palabasin ikaw ang pumatay kay Hart. Yes, that's fake. Gusto lang niyang isisi sa akin ng lahat. Huwag mo siyang palalabasin. Papunta na ako dyan. Okay, sige. I'll wait. Doon niya na ibinaba ang kanyang tawag at doon gumawa sila ng isang mapanganib na plano. Bumubuhos ang ulan sa labas ng bahay ni Yena habang ang tatlong magkakaibigan ay balot ng tensyon sa loob ng sala. Hawak pa rin ni Eureka ang pink diary, ang tanging ebidensya na magliligtas sa kanya. Sa puntong ito, alam na nila ang lahat. Si Peñas ang pumatay kay Hart dahil sa takot na mabunyag ang kanyang balak na pagnanakawan si Eureka at ang kanilang lihim na relasyon. Biglang tumunog ang doorbell. 3 sunod-sunod na malalakas na ring. Alam ni Eureka kung sino yun. Nandito na siya. Yena, Suling, gawin niyo na napag-usapan natin. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Eureka, sigurado ka ba rito? Delikado to. Baka may paril siya. Mag-iingat ka ha, please. Hihintayin namin ang signal mo. Tumango si Eureka at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito at iniluwa ng dilim si Peñas. Basang-basa ito ng ulan pero ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa galit. Eureka, sabi ko na nga ba, dito ka didiretso. Alam mo, bilis mo talagang kumilos ano? Pero huli na ang lahat. Huli na para sa alin, Phineas? Para sa pagnanakaw mo sa akin? O para sa pagpatay mo kay Hart? Masyado kang maraming alamhan. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ayaw ko ng mga sikreto sa pagitan nating dalawa. Ngayon, ibigay mo sa akin ang diary ni Hart. 1 beses ko lang tong sasabihin. At bakit ko ibibigay sa'yo? Para sunugin mo?
Para mawala ng tanging patunay na isa kang halimaw? Nabasa kong lahat, Phineas. Alam ko kung paano mo siya tinulak mula sa 3rd floor dahil ayaw niyang pumayag sa balak mo. She was a nuisance. Isang pabigat. Akala niya, mahal ko siya. Ginamit ko lang siya para mapalapit sa'yo. Sa pera mo. Sa negosyo mo. At ikaw? Ikaw ang susunod na mawawala. Biglang kinuha ni Peñas ang isang baril mula sa kanyang jacket at itinutok ito sa noo ni Eureka. Napatras ang dalaga pero hindi siya nagpakita ng takot. Sige, barilin mo ko. Pero siguraduhin mong maririnig ng buong mundo ang usapan natin at ang plano mong pagpatay sa akin. Anong ibig mong sabihin? Naka-on ang live stream ko sa Facebook ko. Daang-daang tao nang nanunood sa atin ngayon. Ang pag-amin mo kanina, dinig na ng lahat. Pating pagtutok mo sa akin ng barel. Nanlaki ang mga mata ni Peñas. Tumingin siya sa screen ng cellphone ni Eureka at nakita ang mga comments na mabilis na kumagalaw. Hayop ka! I-off mo yan! Ngayon din! Huli na, Phineas. Tinawagan na ni Yena ang mga pulis bago ka pa pumasok dito. Naririnig mo ba yan? Ang mga sirena? Mula sa malayo, naririnig ang papalapit na tunog ng mga pulis. Natarantas si Peñas, hindi malaman kung tatakas o itutuloy ang pagbaril kay Eureka. Sa pagkakataong yun, lumabas sina Yena at Solen mula sa pinagtataguan nila. May hawak na mabigat na florera at ipinalo sa braso ni Peñas, dahilan upang mabitawan nito ang baril. Bagay na mabilis na pinulot ni Solen at itinuto kay Peñas na nanginginig ang mga kamay. Tapos ng laro mo, Phineas. Hart deserves justice. And so do I. Maya-maya pa'y dumating ang mga pulis. Tinutukan ng baril si Peñas, pinasahan ng Miranda rights at saka pinusasan. Minahal kita, Phineas. Pero ito pala ang pagkatao mo. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan dahil sa ginawa mo sa amin ni Hart. Kahit kailan, Eureka, hindi kita minahal. Palabas lang ang lahat. May gusto lang akong malaman. Bakit hindi na lang si Hart ang pinirahan mo? Mas mayaman siya kaysa sa akin. Bakit kailangan ako pa? Dahil ayaw sa akin ng parents niya. They told Hart na kung akong pipiliin niya, tatanggalan nila siya ng mana. At doon nalinawan si Eureka. Masakit, sobrang sakit para sa kanya na malaman ang katotohanan. Nakasinungalingan lamang pala ang lahat, pero kailangan niyang tanggapin. Habang hinihila ng mga pulis si Peñas palabas, tumutulo na lamang ang luha sa mga mata ni Eureka. Napasandal si Eureka sa pader habang umiiyak sina Yena at Solen. Ang kasinungalingan, ang takot at ang pagtataksil ay natapos na rin sa wakas. Lumipas ang ilang buwan matapos ang malagim na gabi ng kumprontasyon. Nakakulong na si Peñas at nahaharap sa kasong murder at financial fraud. Ang mga bank transfer na itinanim niya ay napatunayang gawa-gawa lamang gamit ang kanyang sariling access sa negosyo ni Eureka. Nakatayo si Eureka sa harap ng puntod ni Hart. Kasama niya sina Yena at Solen. May hawak silang puting bulaklak at ang orihinal na sketchpad ni Hart na naisalba mula sa kanyang silid. Hart, heto na ang mga designs mo. Ilulunsad namin ang isang foundation sa pangalan mo. Lahat ng kikitain, mapupunta sa mga aspiring designers na walang sapat na pondo. At patawad, dahil ninakaw ko ang mga designs mo. I'm really sorry. Pasensya ka na, Hart. Kung naging mas matapang lang sana kami noon, baka buhay ka pa. Salamat, Hart. Kung hindi dahil sa diary mo, baka nabubulok na ako sa kulungan ngayon. Patawarin mo kami kung naging bulag kami sa totoong nangyari. Nagyakap ang tatlong magkakaibigan sa gitna ng sementeryo.
Ang sirkulo na dati ay puno ng mga lihim at ng inggit ay napalitan ng tunay na pagkakaunawaan at tiwala. Alam ni Eureka na hindi niya na maibabalik ang buhay ni Hart, pero sisiguraduhin niyang ang alaala nito ay mananatiling buhay sa bawat disenyo, sa bawat tagumpay na kanilang makakamit. Sa huling pagkakataon, lumingon si Eureka sa langit. Ang ulan ay tumigil na at ang isang maliwanag na bahaghari ay lumitaw sa abot-tanaw. Isang bagong simula para sa kanya at isang mapayapang pagpapahinga para kay Hart. Mula sa kwentong ito, natutunan nating ang tiwala ay dapat ingatan at hindi basta-basta ibinibigay. Ang katotohanan, gaano man pilit na itago, ay laging makahahanap ng paraan upang lumabas at magbigay ng hustisya. Ang tunay na yaman ay nasa katapatan ng puso. Muli, maraming salamat sa pakikinig sa Hack Story. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para mas marami pang kwento ng pag-ibig at pagtataksil. Hanggang sa muli, mga kahak. Magandang araw.